Ayan, hello, good morning. Dito tayo maglugit-lugit tayo ng ating electric fan. Ang daming anong tawag doon, balahibo ng alaga ko, pumapasok dito sa loob. Kahit araw-arawin mo tong linisin, yung mga balahibo ay pumapasok dito sa niya, sa screen niya ba. Hindi ko naman siya pwedeng tanggalin kasi baka masira ko na lang. Mas malaking problema. Kaya lugit-lugitin na natin. Ay. Lugit-lugitin natin ito na Minsan ko lang naman to nililinis. Parang pangatlo pa ata ngayon. Pag wala lang sila pag kunyari may travel sila, ganyan. Saka pinakalkal yung mga ganito. Kasi mayroon akong oras ba, may time ako na malaki ang oras natin na maglinis. Mahaba pala. Hindi malaki. Ayan. Ayan. Parang nabunutan ako ng tinik ngayon. Sobrang sakit ng ulo ko sa kakaisip kung paano na lang yung saan ako maghahanap ng pera para bukas sa libing ng asawa ko. Buti na lang yung pinsan niya nagpahiram ng pera. Ayan, thank you so much sa mga pinsan ng asawa ko, sa kapatid niya, sa tatay niya. Naawa naman ako sa tatay ng asawa ko kasi matanda na, tas siya lang yung nag-shoulder ng mga gastusin doon. Simula nung pagkasakit niya. Nga ako, parang ako sa kapatid ko ba. Kasi pinagsabihan ako, sabi niya, bakit ikaw ang gagastos? Mayroon namang pamilya, yun ang sinabi niya sa akin. Ako naman, asawa, di ba? Asawa tayo kahit na kahit na ganun ang nangyari sa amin ng asawa ko, hindi kami nagsasama, ayun. Pero andun pa rin yung yung responsibilidad mo as asawa. Hindi ko naman kinakalimutan yun na bilang asawa tutulungan mo siya kahit anuman ang ginawa niyang masama sa inyo. Mga ganun ba? Ewan ko lang, hindi ko talaga matiis na pabayaan ba. Minsan yung minsan naiinis din ako sa sarili ko kasi hindi ko magawang anong tawag doon? Hindi ko pwedeng iasa sa iba yung responsibilidad. Ano tawag doon? Responsibilidad natin. Hindi naman natatapos doon porkit iniwan ka ng asawa mo, itapos na yung responsibilidad mo sa kanya. 'Di ba? May mga anak kayo, dapat ipakita mo rin sa mga anak mo na ganyan. Kasi yung mga bata is merong hate sa tatay nila. So, pag ako hindi tumulong, ganyan-ganyan. So, magpapatuloy yung galit ng mga anak ko sa nila, sa tatay nila. Buti na lang talaga na pumayag yung panganay ko na pumunta sila doon. Parang nabawas-bawasan yung ko ba. Kasi last na nila, na makasama nila yung tatay nila sa dito sa mundong to. Makikita nila. Kahit doon man lang makita nila. Kasi may kwento sila sa akin na nung, di ba pag pag patay na, may magpe-pray sa'yo. May, anong tawag doon? Basta may prayer every day. Ayun, na-stop daw yung yung prayer ng, yung leader ba? Manalaptan yun sa amin eh. Basta yung nag-pray sa kanya, nakipag-usap daw siya. Na nakaakyat na daw siya sa sa taas, nakita niya daw yung nanay niya, basta lahat na nakikita niya daw doon. Kaso lang daw, pinababa daw siya ulit kasi marami daw siyang kasalanan na nagawa doon dito sa sa baba. Pinaghingi muna siya ng tawad siguro, ganyan. Nanghingi siya ng tulong sa Nanghingi siya ng tulong doon sa nagpe-pray sa kanya. Sabi ko, kawawa naman, Pero sa akin naman, sabi ko naman sa sarili ko, pinatawad ko naman na siya sa mga niya, pagkukulang niya noon. Wala naman na sa akin yun kasi
'Di ba, happiness niya 'yun. Saan siya masaya? Ayan. Hindi natin ipagkakait yung kasiyahan ng tao para lang maging masaya tayo. Kasi pag hindi ito ay para sa sa iba na mag-asawa, babae o lalaki. Pag ganyan na nafi-feel mo na yung isa sa inyo ay wala ng pagmamahal, tas yung parang nasasaktan na kayo pareho ba? I-let go na lang. Intindihin mo yung feelings ng isa. Tas i-compare mo. Same sa sa anong tawag doon, sa aking karanasan. Yung asawa ko is nafi-feel ko na hindi siya masaya ba? Hindi siya masaya sa namin sa pagsasama, ganyan. Wala na siyang, parang na out of love na siya ba? Wala na siyang sa amin, wala nang paki ba? So ako naman, gusto ko makipag-usap sa kanya na yung sabihin niya ang totoo ba? Para fair naman. Fair para sa akin, fair para sa kanya, ganyan. Kasi ako nakakaintindi naman ako ng So ang kaso lang sa kanya noon is hindi talaga siya nagsasabi, pero pinaparamdam niya sa akin na wala na talaga, parang wala ka ng halaga talaga ba? Mga ganyan. Kasi mafe-feel naman natin yun sa sa araw-araw. Yung lagi ka na lang umiiyak kasi yun nga, iniisip mo. Tapos dumating sa point na yun nga, nalaman ko na yun ang ginagawa niya. So ako ang nag-give way. Kasi pag pinilit ko yung isang tao na ayaw naman na sa akin, tas pipilitin ko, marami ang masasaktan ako, malulungkot din siya. Parang siguro iti-trigger ko siya na gagawa siya ng masama para sa amin. So kawawa yung mga bata, mas lalong kawawa. Mag-aaway kami araw-araw if magsasama pa kami ganyan. Yun ang iniisip ko. So hanggang sa so na nga siya sa point niya na masaya na siya sa sa iba. Nakikita ko naman na masaya talaga siya. Kaso lang, mayroon talaga siyang anong tawag doon. Pero hindi ko siya pinag-pray na siya mag-usap. Pinag-pray ko talaga siya na sana magiging masaya siya sa ginawa niya, sa mga desisyon na ginawa niya, mga ganyan. Kasi ayaw ko rin namang masaktan siya. Ayaw kong ma-feel yung sakit na nararamdaman ko nung naghiwalay kami. Yung mga, basta, alam nyo na yun. Yung sakit na maiwan ka mag-isa sa mga anak mo. 3 pa yung anak namin noon ha. Tapos ako lang isa ang bumuhay. Pero kinaya ko. Hanggang sa ang hirap lang talaga isa simula na yung paano ka kasi wala akong trabaho noon. Taong bahay lang, nag-aantay lang sa sa sahod niya. Kaya kailangan talaga, bago tayo pumasok sa isang relasyon, so sa isang gagawa tayo ng pamilya, i-sure talaga natin yung yung expenses, mga expenses, pera talaga ang pinaka-importante as in. Kasi in case of emergency na ganun nga, may mangyayaring hindi kaaya-aya, so mayroon kang pagkukunan. Hindi ka na mag-atubiling, paano to, anong gagawin ko, wala akong trabaho, tas yung mga anak ko. Buti na lang sa time na yun, andun yung mga parents ko, yung nanay ko, yung tatay ko, todo suporta sila sa akin. So nag-apply ako ng trabaho sa ibang bansa na naman, doon tayo simula sa tulong nila. Kaya pahalagahan talaga natin ang ating huwag nating isipin yung mga negative ways. Alam ko, ang sakit, super sakit. Walang mapag-like yan. Yung araw-araw ka iiyak, gabi-gabi kang iiyak, every minute kang iiyak.
kung bakit ganyan ang nangyari sa inyo, ano bang nagawa mo. Ano lang siya, anong tawag doon? Iniyak ko lang. Iniyak ko siya ng iniyak, tapos pray ng pray, yun talaga. Yun ang ano ko, yun ang lakas ko, yung mag-pray ako na ano, yung in positive ways. Na sabi ko, sana hindi niya maramdaman yung sakit na naramdaman ko. Kasi sobrang sakit talaga, yung gusto mo ng, sana pagtulog ko, hindi na ako magising, ganyan. Mga ganyan na ba, mawalan ka ng gana ng ano, sa buhay. Kaso lang, iniisip ko yung mga anak ko, paano na yung mga anak ko pag ako ang nawala, di ba? Mas kawawa sila. Kaya isipin natin yung mga anak natin. Yung mga anak talaga ang pinaka-importante. Kung mag-end man ang relationship niyo sa mga asawa niyo, mga ganyan-ganyan, okay lang yan. Ipag-pray niyo na balang araw, ako ilang taon din ako nagtiis, anong tawag doon? Ilang taon din ako na hindi naman siya on the spot, no? Mawala yung ano mo. Mawala yung pain. Nasa proseso yan kung paano mo i-handle. Kung gusto mong umiyak, iiyak mo. Kahit araw-araw pa yan, iiyak mo. Tas punas uli, ligo. Iligo mo lang yan siya. Ligo, tapos ng ligo, okay, fresh na ulit. So, ayan, trabaho na naman. Tapos kinagabihan, gano'n na naman, iyak ka na ulit. Kinabukasan, ligo na naman. Mga ganyan na mga routine. Tapos prayer talaga, as in, iiyak ka na with prayers. Kasi wala kang noon, wala akong mapagsabihan talaga, as in. Wala akong kaibigan na pinagsabihan na about sa akin, sa amin, mga problema ko, wala akong pinagsabihan. Even siguro nanay ko, alam niya na pero hindi ko pinapakita sa kanila na nasasaktan ako. Yun, nagiging strong ako. Pinapakita ko sa kanila na kaya ko. Kasi ayoko rin maramdaman nila na anong tawag doon? Yung mag-alala sila ba na nasa malayo ako. Natural lang ang pain for me. It's a part sa buhay natin na masasaktan tayo, nagmamahal tayo. Hindi lang talaga para sa atin. Be thankful na lang tayo sa time na, ay, minahal ko yan siya noon, mga ganyan-ganyan. Doon ako sabi ko, binigyan ako ng Panginoon ng pagkakataon na mahalin siya, pero hindi yun sapat para sa kanya. Yun, mga ganyan yung mga ko. Na natutunan kong mag-pray, natutunan kong mag-give way para sa iba. Yun. Kasi alam ko, pag may God sa puso mo, kayang-kaya mo yan. As in, grabe ka powerful ang prayers talaga. As in, yun talaga ang anong tawag doon? Pinakasandata ko sa buhay. Yung prayers. Even ngayon na nawala siya, prayers lang. Iiyak ako. Okay lang yan. Iiyak tayo. It's natural. Pero yung sasabihin natin na ayoko na sa mundo, hindi ko na kaya ang problema. No, hindi. Huwag mong sabihin yan. Kaya mo. Isipin mo yung mga anak mo, yung mga taong magmamahal sa'yo. Ayun. Huwag mong Kasi dumating din ako sa point na ganyan na yung magpapakamatay nga. Pero thanks God. Hindi ko pa yun hindi ko pa yan time na tinapos ko yung buhay ko. Pero wala pa akong anak nun. Mga pa siguro ako, mga 19 years old or basta kabataan time. Sabi ko, ay thanks God, hindi mo ako pinabayaan noon. Sabi ko, hindi na ako makakaanak. Natakot pa nga ako noon. Sabi ko, baka hindi na ako magkaanak nito. Tas yun.
Kung namatay siguro ako noon, wala akong anak, wala akong asa. O di ba? Magpasalamat pa rin tayo. Kahit masakit man 'yan, thankful tayo sa life na ano, binigyan tayo ng pagkakataon na magmahal, binigyan tayo ng pagkakataon na masaktan, pero mayroon tayong natututunan. Yun ang ating isipin. May matutunan tayo sa mga sakit na ating nararanasan. Siguro hindi talaga sila para sa atin. Mga ganyan. Nagiging masaya sila, naging bahagi sila ng buhay natin. Mga ganyan. Yun na lang ipagpasalamat natin na binigyan tayo ng pagkakataon na mahalin sila. Naging masaya din naman tayo. Tapos isipin natin na hindi din sila magiging masaya pag pinilit natin sila. Diba? Yun lang. Ang aking Ayan, thank you so much pala sa aking family ng asawa ko na sila talaga yung hands-on talaga sa pagtutulong ng pag-process ng mga papers. Ayun. Sa araw-araw sila yung andoon, yung tatay niya, yung mga anak ko andun din. Yun yung isang problema is gusto nilang pagkatapos ng libing is may sila, parang birthday ng pinsan niya ba, yung nagpapahiram ng pera, birthday niya, so gusto nilang parang mag-chill, maligo sa dagat. Tapos sinabihan nila ako na pwede bang sa Sunday na sila uuwi ng doon sa province namin. Sabi ko, tanungin nyo yung anak ko, yung panganay na anak ko, kasi siya naman ang nagdidesisyon kasi, siya nag-aaral sila, tas college na yun, so kailangan niya ng siya ang magdesisyon. Ako, okay naman ako. Pero kung hindi kaya ng niya, yung tawag doon, schedule niya, so wala tayong magagawa. Ako naman, open naman ako sa mga anak ko kung anong gusto nila. Ayan. Ito ang ating mata na napaikot-ikot. Hindi nakita ito. Paikot-ikot to siya lagi na nakamasid sa akin. Parang nabunutan ako ng tinik ba sa nag-message yung ng asawa ng kapatid ng asawa ko. Bilas ko ba? Sabi niya, ate, nakahiram na kami ng pera. Sabi ko, ay salamat naman. Kasi na ako, nag-message na ako sa pinsan ko doon sa nasa abroad din. Kaso, wala din siyang pera. So sabi ko nga, itry ko sa kanya, baka meron siya. Wala din siyang pera. Kasi alam ko naman ang situation ng bilang isang OFW din. Yung sahod natin is nakalaan na talaga sa mga mga bayarin, mga ganyan. So hindi natin sila pwedeng pilitin na mag tayo. Kasi tulad ko, ako may sahod din naman na Kaso yung sahod ko is nakalaan na talaga kung saan yung mga utang. Saan yung mga utang, mga bills natin, mga ganyan. Ngayong buwan nga, wala na akong pang-allowance ng mga anak ko. Paano na lang to? Pero, we'll see, tingnan natin ang pag-pray na lang natin na sana na mayroon tayong mapagkunan. Naalala ko pa yung yung bayaran ng anak ko sa tuition niya, yung boarding house niya. Pag uwi niya talaga, sabi ko, ay naku, next week na uuwi yung mga anak ko, tas wala akong pambayad sa nila. Ayan, nag-cramp yung paa ko. Hindi ako makatayo. Oh my gosh. Hindi ako makatayo.
Ayan. Ang sakit ng paa ko ah. Ganyan lang tayo. Ah! Oh my God. Ah! May inaano ako. Ganito yun mo eh. Naglalagay kami ng stick dito. Ayan. Effective. Nawala siya bigla. Ay, hindi naman siya bigla. Meron siya. Konti na lang. Ayan. So, pag nag-cramps kayo, lagyan nyo ng stick yung paa nyo. Magiging okay siya. Ayan, see you again mamaya. Oh, ayan, naging okay na yung paa ko. Nilagay ko yung yung chopstick na pang lugit-lugit ko doon sa sa paglilinis. Ayan. Biglang nawala yung cramps. On the spot talaga. Ayan, lalaban natin kasi madumi oh. Ganito kadumi ang ang electric fan namin dito sa sala. Hindi ako nagpapaandar ng aircon pag hindi sinabi ng amo ko. Dito sa sala, pero pa sa sa kwarto. Pagtulog namin, kailangan talaga ipaandar kasi yung mga alaga ko is kailangan talaga ng aircon.